Magpaalam na sa pamamaga ng mga binti. Alam ko ang hirap kapag bawat hakbang ay may kasamang kirot sa tuhod. Sa edad na 65, nangangalahati na ang collagen sa ating katawan kaya nagkikiskisan ang ating mga kasukasuan. Pero alam niyo ba na may mga simpleng pagkain na makakatulong dito? Ngayon, ituturo ko ang 8 pagkain na kayang magbawas ng pamamaga ng hanggang 47%. Handa na ba kayong gumaan ang pakiramdam? Pang-8, pula ng itlog, ang tahimik na tagabuo ng collagen. Marami sa aking mga pasyente ang natatakot sa itlog, lalo na sa dilaw nito. Sa loob ng maraming dekada, itinuro sa atin na ang egg yolks ay masama para sa kolesterol. Kaya naman, marami sa inyo ang kumakain lang ng puti ng itlog o egg whites at itinatapon ang pinakamahalagang bahagi. Pero bilang inyong doktor, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-iwas sa dilaw ng itlog ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi gumagaling ang inyong pananakit ng tuhod. Ang puti ng itlog ay puno ng protina. Oo, pero ang dilaw ang tunay na kayamanan. Dito matatagpuan ang biotin, vitamin D at higit sa lahat, ang sulfur. Isipin niyo ang sulfur bilang isang super glue o pandikit. Ito ang nagkakabit-kabit sa mga hibla ng collagen sa loob ng inyong katawan upang maging matibay ang inyong mga kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nahihirapang gumawa ng collagen ng kusa. Kapag wala tayong sapat na sulfur, ang ating mga ligaments ay humihina at ang mga tissue sa ating binti ay nagiging parang butas-butas na tela. Dito na nagsisimulang tumagas ang mga fluid o likido na nagiging sanhi ng pamamaga na nakikita ninyo sa inyong mga bukong-bukong tuwing hapon. May isang mahalagang pag-aaral noong taong 2020 sa journal na Nutrients. Nakita nila na ang mga nakatatanda na kumakain ng buong itlog 5 araw sa isang linggo ay nakaranas ng 22% na pagbawas sa sakit ng kanilang tuhod at ibabang bahagi ng likod. Hindi lang iyon, ang kanilang blood tests ay nagpakita ng mas mataas na antas ng pagbuo ng collagen. Kaya naman, huwag na ninyong itapon ang dilaw ng itlog. Huwag ninyong limitahan ang inyong sarili sa egg whites lamang. Sa halip na pritong-prito o scrambled na tuyong-tuyo, subukan ninyong lutuin ito ng malasado o poached. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ninyo ang mga sulfur compounds na kailangan ng inyong sulyap sa tuhod. Naaalala ko ang aking pasyenteng si Mrs. Dorothy. Siya ay 75 taong gulang na mula sa Florida. Sa loob ng 20 taon, puro egg whites lang ang kinakain niya dahil sa takot sa kolesterol. Reklamo niya sa akin, palaging shaky o nanginginig ang kanyang mga tuhod kapag bumababa siya ng hagdan. Sabi ko sa kanya, "Dorothy, subukan nating ibalik ang dilaw ng itlog sa iyong almusal." Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik siya sa aking opisina na may malawak na ngiti. Ang kanyang pamamaga ay nawala at ang kanyang mga tuhod ay pakiramdam niya ay mas matatag na. Kaya mga giliw kong kaibigan, simulan nyo na bukas ng umaga. Isama ang dilaw ng itlog sa inyong meal plan. At kung gagawin nyo ito, pakisulat naman ang salitang EGG sa comment section sa ibaba upang malaman ko na kasama ko kayo sa hakbang na ito. Pampito, buto ng kalabasa, ang gintong mineral para sa inyong kasukasuan. Dumako naman tayo sa isang maliit na buto na may dambuhalang epekto, ang pumpkin seeds o buto ng kalabasa. Marami sa atin ang nakikita lang ito tuwing Halloween o bilang merienda lang, pero para sa inyong mga kasukasuan, ito ay parang isang multivitamin na galing mismo sa kalikasan. Bakit ito mahalaga? Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga enzyme na gumagawa ng collagen ay tila napapagod at bumabagal. Ang pumpkin seeds ay puno ng manganese, zinc at magnesium. Ito ang 3 manggagawa na naguutos sa inyong katawan na bumuo muli ng collagen mula sa simula. Kung ang inyong mga bukong-bukong ay madalas mamaga o pakiramdam nyo ay hindi matatag ang inyong pagtayo, maaaring kulang kayo sa mga mineral na ito. Ayon sa isang clinical trial noong 2021,
Ang mga taong lampas sa 65 taong gulang na kumakain lamang ng quarter cup ng pumpkin seeds araw-araw ay nakakita ng 19% na pagbawas sa pamamaga ng kanilang binti at paa sa loob lamang ng 8 linggo. Hindi lang iyon, ang kanilang flexibility o liksi sa paggalaw ay tumaas ng 27%. Huwag kayong umasa sa mga mamahaling supplements na nabibili sa botika na madalas ay hindi naman naa-absorb ng ating katawan. Ang pagkain ng natural na buto ng kalabasa ay isang mas ligtas at mas epektibong paraan. Isipin niyo ito bilang pagbibigay ng raw materials sa inyong katawan para ayusin ang mga nasirang cartilage. May kwento ako tungkol kay Mr. George, isang lolo mula sa Ohio na mahilig maglakad-lakad sa parke tuwing hapon. Pero dahil sa pamamaga ng kanyang mga binti, madalas ay hanggang sa mailbox lang niya kaya maglakad. Sinabihan ko siyang magmerienda ng pumpkin seeds araw-araw. Pero may technique dito. Ibabad ang mga buto sa tubig na may kaunting sea salt magdamag. Ito ay para maalis ang phytic acid na humaharang sa pag-absorb ng mga mineral. Pagkatapos ng 2 buwan, si George ay hindi lang hanggang mailbox nakakarating. Nakakapaglakad na siya sa buong kanto nila nang walang nararamdamang bigat sa binti. Kaya ang payo ko, kumuha kayo ng hilaw na pumpkin seeds. Ibabad ito sa gabi at sa umaga ay maaari niyo itong patuyuin o itoast ng bahagya ng walang dagdag na mantika o sobrang asin. Ibudbud ito sa inyong salad o ihalo sa inyong oatmeal. Isang maliit na hakbang ito, pero ang ginhawa sa inyong paglakad ay magiging malaking gantimpala. Ang inyong mga binti ay karapat-dapat sa pangangalagang ito dahil hindi pa tapos ang inyong paglalakbay. Pang-anim, salmon na delata na may buto. Ang susunod na pagkain ay malamang na nasa loob lang ng inyong mga kusina ngayon. Ito ang canned salmon. Pero alam nyo ba na marami sa inyo ang nagkakamali sa tuwing binubuksan ang latang ito? Ang malaking pagkakamali na nakikita ko ay ang pagtatapon sa maliliit at malalambot na buto na kasama ng isda. Inaakala ng marami na ito ay basura lang, pero bilang inyong doktor, sasabihin ko sa inyo, doon matatagpuan ang tunay na lunas. Ang mga malalambot na buto sa loob ng canned salmon ay puno ng natural collagen, calcium, at phosphorus. Isipin niyo ang inyong mga kasukasuan bilang isang gusali. Ang collagen at minerals na ito ang nagsisilbing bakal at semento na bumubuo sa structural matrix ng inyong mga tuhod at balakang. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nahihirapang bumuo ng panibagong lining sa ating mga joints. Ang pagkain sa mga butong ito ay parang pagbibigay ng direktang repair kit sa inyong katawan para ayusin ang mga nasirang cartilage. Marahil ay nararamdaman niyo na ang pananakit sa inyong mga hips o balakang o kaya naman ay ang pamamaga sa ibabang bahagi ng inyong mga binti matapos ang mahabang pagtayo. Ito ay mga senyales na ang inyong joint lining ay numinipis na. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral noong taong 2020, na inilathala sa journal na Nutrients, ang mga nakatatanda na kumain ng bone-in salmon 3 beses sa isang linggo ay nakakita ng 32% na pag-unlad sa liksi or flexibility ng kanilang mga tuhod sa loob lang ng 10 linggo. Ang omega-3 fatty acids na kasama nito ay parang pamatay sunog na nagpapahinto sa pamamaga at edema. Kaya naman, sa susunod na magluluto kayo, huwag ninyong itapon ang mga butong iyon. Gamitin ang inyong tinidor at durugin ang mga buto kasama ng karne ng isda. Dahil sa proseso ng canning, ang mga butong ito ay napakalambot at madaling i-absorb ng ating katawan. Ito ay isang napakamura at mabisang paraan. Mas mainam pa kaysa sa mga mamahaling supplements na nabibili sa supermarket. Naalala ko tuloy ang aking kaibigang si Arthur mula sa Chicago. Dati ay halos hindi na siya makapanhik sa ikalawang palapag ng kanyang bahay dahil sa tigas ng kanyang mga tuhod. Sinabihan ko siyang subukan ang canned salmon na may kasamang buto. Noong una ay medyo nag-aalinlangan siya sa tekstura, pero tinuruan ko siyang i-mash ito kasama ng avocado sa ibabaw ng toast. Makalipas ang ilang buwan, tinawagan niya ako at ang sabi niya, "Doc, parang nilagyan ng langis ang aking mga tuhod.
Kaya mga kaibigan, huwag nating sayangin ang biyayang ito. Panlima, balat ng manok, ang likas na kutson. Dumako naman tayo sa isang pagkain na madalas ay pinandidirihan o iniiwasan dahil sa takot sa taba, ang balat ng manok o chicken skin. Sa loob ng maraming taon, itinuro sa atin na dapat nating balatan ang manok bago ito lutuin para makaiwas sa unhealthy fats. Pero kung kayo ay lampas 60 taon na at madalas makaramdam ng pananakit ng kasukasuan, ang pag-iwas sa balat ng manok ay maaaring isang pagkakamali. Ang balat ng manok ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng type 1 collagen. Bakit ito mahalaga? Dahil ang type 1 collagen ang siya ring bumubuo sa ating sariling mga ligaments, cartilage at joints. Sa madaling salita, ang pagkain ng balat ng manok ay parang pagbibigay sa ating katawan ng eksaktong parts na kailangan nito para palitan ang mga tisyong napudpod na sa paglipas ng panahon. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga joints ay nawawalan ng cushion o unan na pumoprotekta sa ating mga buto. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang parang umiika-ika na pagdating ng gabi o kaya ay nakakaramdam ng matinding pamamaga sa bukong-bukong. Sa isang clinical study na inilathala sa International Journal of Medical Sciences, ang mga taong lampas 55 taon na regular na kumakain ng collagen mula sa manok ay nakaranas ng 40% na pagtaas sa joint comfort at 33% na pagbawas sa paninigas ng tuhod o stiffness. Huwag kayong matakot sa taba basta tama ang paraan ng pagluluto. Sa halip na i-deep fry ang balat hanggang sa maging chicharon, mas mabuting i-bake ito, i-roast o isama sa pagpapakulo ng broth o sabaw. Sa ganitong paraan, mapapanatili ninyo ang collagen nang hindi nagdaragdag ng masamang oxidized oils sa inyong katawan. Ang balat ng manok ay isang targeted support para sa inyong mga tuhod, hips at ankles. May isang pasyente ako, si Nancy mula sa Arizona. Mahilig siyang mag-roast ng manok tuwing linggo para sa kanyang pamilya, pero lagi niyang inaalis ang balat para daw healthy. Pero ang totoo, palagi siyang dumaraing ng sakit sa balakang pagkatapos maglinis ng bahay. Sabi ko sa kanya, Nancy, subukan mong huwag alisin ang balat, basta't hurnuhin mo lang ito ng maigi. Sinunod niya ako at hindi nagtagal, napansin niya na mas magaan na ang kanyang binti sa tuwing gigising siya sa umaga. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag niyo nang balatan ang inyong manok. Tangkilikin ang natural na lunas na ito. Isang simpleng pagbabago lang sa inyong hapagkainan, pero ang balik nito ay lakas at sigla para sa inyong bawat hakbang. Dahil ang inyong kalusugan ay hindi kailangang maging mahal, kailangan lang itong maging tama. Pang-apat, gelatin, ang purong collagen na madaling masipsip. Ang susunod na nasa listahan natin ay ang gelatin. Marami sa inyo ang nag-aakalang ang gelatin ay para lamang sa mga panghimagas ng mga bata. Pero para sa ating mga nakatatanda, ito ay isa sa pinakadirektang anyo ng collagen na maaari nating ibigay sa ating katawan. Ang problema kasi, habang tayo ay nagkakaedad, ang ating sistema ng pagtunaw o digestion ay humihina na rin. Nahihirapan na ang ating sikmura na tunawin ang mga matitigas na collagen mula sa hilaw na pagkain o kaya ay sa mga dambuhalang tableta ng supplements. Dito pumapasok ang galing ng gelatin. Sa madaling salita, ang gelatin ay collagen na niluto na ng husto, kaya naman ito ay pre-digested na para sa inyo. Napakadali nitong pumasok sa inyong daluyan ng dugo at dumiretso sa inyong mga ligaments at joints. Sa ating pagtanda, ang asido sa ating tiyan ay nababawasan, kaya naman ang mga mamahaling collagen powders ay madalas na lumalabas lang sa ating katawan nang hindi nagagamit. Pero ang gelatin, dahil ito ay malambot at madaling matunaw, ay agad na nagagamit ng inyong mga tuhod. Nararamdaman niyo ba ang tila nagbabaga o mainit na pakiramdam sa inyong mga binti pagkatapos maglakad sa grocery? O kaya naman ay ang paninigas ng tuhod tuwing gigising sa umaga? Iyan ay senyales na numinipis na ang inyong S-cartilages. Ayon sa isang double-blind study noong taong 2018 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatandang gumamit ng gelatin
ay nakitaang may 37% na pag-unlad sa kanilang paggalaw o mobility sa loob lamang ng 6 na linggo. Ang pinaka nakakagulat, ang kanilang mga MRI images ay nagpakita ng aktwal na pagkapal ng S-cartilage. Isang bagay na dati ay akala ng mga doktor ay imposibleng mangyari ng walang operasyon. Kaya naman, itigil nyo na ang pagbili ng mga makukulay na gummies na puno ng asukal. Sa halip, magsimula kayong gumamit ng unflavored at grass-fed gelatin powder. Ito ay mas ligtas, mas mura, at mas epektibo kaysa sa anumang tableta. Ang pagkain ay gamot at ang gelatin ang inyong pinakamabuting kakampi para sa mas matatag na balakang. Naalala ko ang aking pasyenteng si Mary mula sa Pennsylvania. Si Mary ay hirap na hirap maglakad papunta sa kanyang hardin dahil sa hapdi ng kanyang mga tuhod. Sabi niya sa akin, "Doc, parang may apoy sa loob ng aking mga binti." Pinayuhan ko siyang maghalo ng 1 kutsara ng gelatin powder sa kanyang mainit na tea o sabaw araw-araw. Pagkalipas lang ng 2 linggo, tumawag siya sa akin. Hindi na raw niya kailangang humawak sa pader para lang tumayo. Kaya ang solusyon ay simple, maglagay ng kaunting gelatin sa inyong tsaa o soup araw-araw at hayaan itong magtrabaho sa loob ng inyong mga kasukasuan. At kung nagulat kayo sa galing ng gelatin, pakisulat naman ang wow sa comments sa ibaba. Pangatlo, sardinas, ang lihim na masustansyang pagkain para sa mga binti. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang sardines o sardinas. Alam ko, marami sa inyo rito sa Amerika ang umiiwas sa sardinas dahil sa malakas nitong amoy o dahil sa ideya na kakainin nyo pati ang mga buto nito. Pero hayaan nyo akong magpaliwanag. Ang amoy na iyan ay maliit na sakripisyo lamang para sa napakalaking ginhawa na maidudulot nito sa inyong mga binti. Ang sikreto ng sardinas ay wala lang sa karne nito. Ito ay nasa balat at sa malalambot at nakakaing mga buto nito. Ang balat ng sardinas ay mayaman sa elastin at collagen, habang ang mga buto ay puno ng calcium at phosphate. Sa ating pagtanda, ang ating mga binti at bukong-bukong ay madalas na nagmamanas o nagkakaroon ng tinatawag nating edema. Ito ay dahil ang ating mga connective tissues ay hindi na kayang pigilan ang pag-ipon ng tubig sa ilalim ng balat. Ang sardinas, dahil sa kombinasyon nito ng collagen type 1 at omega-3 fatty acids, ay tumutulong upang patigasin muli ang mga tisyong ito at paalisin ang sobrang tubig. Marahil ay napapansin niyo na ang inyong mga bukong-bukong ay nagmumukhang parang minasa na harina dahil sa pamamaga tuwing gabi. O kaya ay tumitibok-tibok ang inyong mga joints matapos ang mahabang pagtayo. Sabi ng isang pananaliksik noong taong 2022, ang mga nakatatanda na kumain ng 3 serving ng sardinas bawat linggo ay nakaranas ng 25% na pagbawas sa pamamaga ng kanilang mga binti. Ang sardinas ay hindi lang basta pagkain, ito ay isang anti-inflammatory powerhouse na mas mabisa pa sa maraming supplements dahil ito ay buo at natural. Kaya ang payo ko, huwag kayong matakot sa buto. Piliin ang sardinas na nakababad sa tubig o olive oil sa halip na mga may matatabang sarsa. Ang pagkain sa isdang ito ng buo ang siyang magbibigay sa inyo ng sapat na lakas para sa inyong mga tuhod na tila nawawala na ng grasa. May kwento ako tungkol kay Bill, isang retiradong postman. Sanay si Bill sa paglalakad, pero nang mag-75 taon na siya, ang kanyang mga bukong-bukong ay madalas nang mamaga at maging kasing laki ng grapefruit. Pinakain ko siya ng sardinas 3 beses sa isang linggo. Dahil ayaw niya sa amoy, itinuro ko sa kanya ang isang diskarte. I-mash o durugin ang sardinas at ihalo sa plain Greek yogurt na may kaunting mustard. Hindi lang nawala ang lansa, naging paborito pa niya itong palaman sa toast. Pagkatapos ng 8 linggo, bumalik ang dating hugis ng kanyang mga binti at nakakabalik na siya sa kanyang paboritong hilig na paghahalaman. Subukan niyo ang diskarteng ito, mga kaibigan. Kainin ang sardinas kasama ang balat at buto para sa inyong kalusugan. Pangalawa, sabaw ng buto, ang likidong gamot para sa inyong kasukasuan. Alam nyo ba, marami sa inyo ang gumagastos ng malaking pera para sa mga collagen powders na nakikita nyo sa mga patalastas.
Pero bilang inyong doktor, may sasabihin ako sa inyo. Madalas, ang mga powders na ito ay kulang sa mga mahahalagang mineral na kailangan para talaga itong kumapit sa inyong mga joints. Ang solusyon? Ito ay nasa loob lang ng inyong mga kaldero. Ang bone broth o sabaw ng buto. Kapag ang mga buto ng baka, manok o pabo ay dahan-dahang pinakuluan sa loob ng mahigit 12 oras. Naglalabas ito ng glycine at proline. Isipin niyo ang mga ito bilang energy drink para sa inyong mga kasukasuan na palaging lumalutong o tumutunog sa tuwing kayo ay tatayo. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay hindi na nakakagawa ng sapat na sustansya para panatilihing basa at madulas ang ating mga joints. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman nyo ang paninigas at ang tila paggiling ng inyong mga buto. Sa isang mahalagang pag-aaral noong taong 2021, nakita na ang mga nakatatanda na umiinom ng isang tasa ng bone broth araw-araw ay nakaranas ng 44% na pagbawas sa pamamaga ng kanilang mga joints. Ito ay dahil ang bone broth ay puno ng mga minerals na natural na nawawala sa atin habang lumilipas ang mga taon. Huwag na kayong umasa sa mga synthetic na tableta. Sa halip, simulan ninyong magluto ng sarili ninyong bone broth sa bahay. Isang mahalagang sikreto, maglagay ng kaunting apple cider vinegar sa inyong pinapakuluan. Ang asido mula sa vinegar ang hihigop sa lahat ng mahahalagang minerals mula sa loob ng buto papunta sa sabaw. Naalala ko si Mr. Henry mula sa Texas. Si Henry ay isang retiradong farmer na hirap ng lumakad dahil sa sakit ng kanyang mga tuhod. Sabi niya sa akin, "Doc, parang may mga buhangin sa loob ng aking tuhod." Pinayuhan ko siyang uminom ng isang tasa ng mainit na bone broth tuwing gabi. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik siya sa akin at ang sabi niya, "Parang bago na muli ang aking mga binti." Kaya mga kaibigan, simulan niyo na ang paghit-hit ng mainit na sabaw ng buto araw-araw. Una, litid ng baka, ang hari ng collagen para sa inyong lakas. At narito na tayo sa ating number 1. Ang pagkain na may pinakamataas na antas ng collagen sa buong mundo, ang beef tendons o litid ng baka. Alam ko sa ating kultura dito sa Amerika, hindi tayo sanay na kumain ng litid. Pero sa usapin ng kalusugan ng inyong binti, wala nang tatalo pa rito. Ang litid ng baka ay halos purong type 1 collagen. Ito ang eksaktong materyales na bumubuo sa inyong sariling mga ligaments at cartilage. Ang pinakamalaking problema nating mga nakatatanda ay ang pagkatuyo ng ating joint fluid o ang langis sa ating mga kasukasuan. Kapag tuyo na ang langis na ito, ang inyong mga buto ay nagkikiskisan at iyon ang sanhi ng matinding sakit at pamamaga na nararamdaman nyo sa inyong mga balakang at tuhod. Ayon sa isang clinical trial, noong taong 2022, ang mga nakatatanda na kumakain ng beef tendons 3 beses sa isang linggo ay nakakita ng 63% na pagbuti sa kapal ng kanilang joint fluid sa loob lamang ng 30 araw. Isipin niyo yon. Sa loob lang ng isang buwan, maaari ninyong maibalik ang grasa sa inyong mga tuhod na tila nawala na ng maraming taon. Itigil nyo na ang paghahanap ng mga magic pills. Ang litid ng baka ang pinakamabisang lunas na ibinigay sa atin ng kalikasan. Ito ang magsisilbing cushion o unan para hindi na magumpugan ang inyong mga buto sa tuwing kayo ay aakyat ng hagdan. Ang sikreto sa pagluluto nito ay ang pagiging matiyaga. Kailangan itong iluto sa isang slow cook o crockpot sa loob ng 8 hanggang 12 oras hanggang sa ito ay maging malambot na parang jelly. Maaari ninyo itong ihalo sa inyong mga soup o stews. Naalala nyo ba si John na nabanggit ko kanina? Si John ay halos hindi na makatayo ng matagal dahil sa pamamaga ng kanyang mga binti. Pero matapos niyang isama ang beef tendons sa kanyang diet, ang kanyang paglalakad ay naging mas matatag at ang kanyang mga binti ay hindi na bumibigat pagdating ng gabi. Ngayon, si John ay masaya nang nakakapag-ehersisyo at nakakapaglaro kasama ang kanyang mga apo. Kaya mga kaibigan, huwag kayong matakot na subukan ang litid ng baka.
Ito ang pinakamabilis na daan para makuha ninyong muli ang inyong mobility at kalayaan sa paggalaw. Dahil ang inyong mga binti ay nararapat na maging malakas para sa marami pang taon ng masayang paglalakbay. Kaya nyo iyan, mga kaibigan. Ang inyong katawan ay may kakayahang maghilom basta't bigyan ito ng tamang sustansya. Alin sa mga ito ang susubukan nyo bukas? Isulat ang inyong pangako sa baba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa ating komunidad. Ibahagi ito sa mga mahal nyo sa buhay na nangangailangan ng ginhawa. Hanggang sa muli, manatiling malakas at masigla.